such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Okay. Ay, magandang hapon sa lahat, lalo na sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din sa ating mga televiewers. At higit sa lahat sa ating mga taga-subaybay ng health, wealth, and home. Medyo yung mga televiewers natin, alam ko kung minsan nalilito kayo sa oras ko. Kasi kung minsan medyo nalilate ako na kaya naiiba ang oras ko. Kung minsan naman tumatama sa oras. Kaya medyo pagpapasensyaan nyo na muna itong inyo pong lingkod na si Newly Tevez. Sinasabi ko po sa inyo na huwag lang kayong magsawa na subaybay dito sa programa natin. Dito sa Kakampi Online. Kaya medyo alam ko nagugulahan nata kayo kung minsan mayroon akong programa, kung minsan nawawala kasi kung minsan hindi ako makarating, minsan naman late na, kaya naiiba naman ang oras. Kung minsan naman kapag medyo okay naman ang panahon, hindi naman ako nalilate. Kaya huwag lang kayong mag-asawa kasi alam ko, lalong-lalo na yung mga conscious sa kanilang mga kalusugan. Anuhin muna natin huwag natin kalilimutan itong mga pagbati. Babatiin muna natin itong mga kaibigan natin na lalong-lalo na itong mga nagkaroon sila ng event diyan sa SM Mega Mall. Sunod-sunod yung event na yun Hindi ko na nga alam kung anong ibang event yan nga. Basta alam ko mayroon mga events. Kaya kung medyo ang naabutan ko at na anuhan ko yung kanilang mga produkto, yung tinatawag nilang May Marupa. Ibig sabihin ng May Marupa, may Mindoro, Marinduque, Romblon at saka Palawan. Yung pala yun. Kaya binabati ko po sila sa kanilang yung events.
Lahat ng mga exhibitors dyan, binabati ko po. Ang event nila magmula nung Webes, Biyernes, Sabado at saka kahapon natapos. Yun ay October 20 hanggang kahapon 23. Medyo maganda naman ang mga ano nila kasi mga pagkain, mga damit, yun, tsaka yung mga products na mga gawa nila doon sa kanilang lugar. Napakaganda, medyo natuwa ako kasi nang nagkaroon sila ng program, mga demonstration ng kanilang mga products. Ang gaganda ng mga tugtog. Yung mga tugtog pa naman nung kapanahonan pa nung matagal na panahon. Napakaganda ng mga tugtog nila. Na kumbaga sa pag naibalik yung mga tugtog na yun, talagang napakaano na mamimili ka sa kapakikinig. Nakaupo ako doon sa nila Naku medyo nawila ako sa kapakikinig hanggang inaabot ako ng gabi. Nung ko ay gabi na pala, sabi kong ganun. Kaya medyo yung nagkaroon din, sumunod ang sinundan ng May Marufa ay bahandi. Yun naman bahandi, gawing Kabisayaan naman yun, din sa Region 8. Eastern Visayas, kumbaga. Kaya, iba-iba naman ang nila, yung mga pagkain din, mga gawa nila na mga, yung mga bags, mga banig. Iyon na yung nila, yung mga gawa nila sa Kaya, sabi ko, pero narinig ko lang yun, yung bahandi raw. Sinundan yun ng May Marufa. Yung iba, hindi ko na alam kung ano ang ng events nila. Kaya, binabati ko po silang lahat na medyo nagpakahirap naman sila doon sa ng event nila. Kaya ako naman ay natutuwa kasi yung mga lahat ng gawa nila, mga livelihood projects, ay nakakatuwa rin. Iba-ibang klase ang may mga tsinelas, may mga sapatos, at saka yung mga damit. Maraming mga bags na mabibili ka, matutuwa ka sa Medyo may kamahalan nga lang. Kaya ako, medyo tumingin-tingin lang ako kasi ubod ng mahal, hindi ko kaya. Kaya medyo tayo dito sa kanilang mga produkto. Kaya binabati ko po silang lahat, lahat ng mga exhibitors dyan. Kasi diyan ginanap sa SM Mega Mall. Gumawa naman tayo dito sa Liga ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Magmula nung nagkaroon ng kasi every Wednesday naman yun mayroong media forum ng Liga ng mga Broadcasters doon sa Rembrandt. Kaya ang guest doon ay mga taga Water, Manila Water. Kaya nandoon po sila. Binabati ko po si Mr. Jeric Sibilia, si Miss Betty Galang, at saka si Miss Bea Flor. Yan ay. Sila po ang mga naging guest noon nitong nakaraang Wednesday. Dito naman sa Balitaan sa Rembrandt. Balitaan Forum sa Rembrandt. Ito naman ang mga naging guest nila. Binabati ko po si General Rini, General Rini, ano ba ito? Hindi ko masyadong mabasa itong apelido niya Kaya medyo muna natin. Dito muna sa iba, Mr. Danny Mangahas. Ganun din kay Mr. Danny Prianisa. Iyan ang mga naging yung naging guest doon sa Balitaan at saka sa doon sa
Quadrant Media Forum. Kaya medyo maina naman at ipinapaliwanag kung ano ang mga tungkol doon sa tubig at saka yung inaano nila yung tungkol diyan sa mga tungkol sa lupa. Si Mr. Prianisa naman ang nagano tungkol sa lupa kasi siyang nakakaintindi yung mga pag-ano ng mga lupa, yung nangangamkam ng lupa, yung mga nagpagawa ng yung peking titulo ng lupa. Kaya ipinaliwanag yun ni Mr. Prianisa. Kaya binabati ko po silang lahat. Ganon din kay Mr. Mangahas. At pinaliwanag naman niya yung tungkol doon sa organization. Kaya maano natin yan na maliliwanagan tayo kapag napapakinggan natin. Ito namang sa Manila Waters, siyempre, pinaliwanag din nila kung minsan siyempre, pag yung rekta ka na mag-aano ng tubig sa gripo, medyo iba ang lasa nun kasi siyempre may nilalagyan ng chlorine yan, pero yung chlorine naman, medyo nakakabuti naman yung kasi para maging malinis ang inumin natin. Kaya nga lang, medyo nakakatakot din kasi iyon din ang nagdudulot ng karamdaman kung minsan. Kapag medyo hindi matibay-tibay ang immune system mo, medyo nagkakaroon ka ng karamdaman. Kaya maano natin, binabati ko yung mga kaibigan natin, yung isang Malaysiana na sino ito si Jacqueline Ang, binabati ko siya. Mayroon kasi silang fellowship kahapon, medyo naimbitahan kami doon, kaya medyo na-meet ko siya si Miss Ang, si Jacqueline Ang, at saka yung mga kasamahan niya binabati ko. Napakabait naman niya. Medyo hindi nga lang siya masyado, kukunti pa lang naintindihan niya mga Tagalog. Kaya yun ang natin. Binabati ko rin itong mga kaibigan natin na mga taga Bread of Life, yung doon sa isang fellowship, yung small group kung tawagin. Sila ay nag-aano ng kanilang fellowship. Kaya natutuwa naman ako sa kanila kasi interesado naman yung mga lalong-lalo na yung mga nag-attend. Ang napapansin ko, mayroong interesado, mayroon namang hindi. Yung interesado talagang nakikinig siya na maayos. Ito namang hindi, para bang hindi mo maintindihan kung talagang yung naintindihan niya o hindi. Kasi kumbaga sa malayo ang iniisip. Kaya yun yung natin. Ay mga kaibigan naman natin na nagkaroon sila ng exhibit yan sa World Trade, medyo matagal-tagal din na panahon, pero kamakailan lang yun, halos magkasabay din sa SM Mega Mall. Hindi ko lang alam kung anong pagkakalam ko, AgriLink. At yung ibang mga events naman doon, hindi ko alam. Kaya itong mga exhibitors diyan sa AgriLink, binabati ko sila kasi may nag-imbita sa akin dyan, pero hindi ko naman napuntahan kasi medyo busy tayo kaya kumbaga sa dahil napakalayo naman ang World Trade, kaya hindi ko kung ako makakarating o hindi. Medyo nakakatuwa rin naman yung kasi marami rin naman silang mga may mga games sila para yung mga taong nagpupunta doon, yung mga mamimili or yung mga nakikiuso lang ay medyo magkaroon naman sila ng saya. Kaya yun ang natin. Kaya binabati ko si Pepsi Guerrero, binabati ko Iyan ang medyo yung MC doon sa
Quadra Media Forum. Ganon din, binabati ko si Jovi, si Mayet, binabati ko sila. Kasi kung minsan nagkikita-kita kami doon, kaya nagkakakwentuhan tungkol dyan sa mga inaano nila. Kasi medyo natuto na rin sila mag-upload, natuto na rin sila mag-ano ng kuhan. Kaya, sige lang, okay lang, dahil mababait naman sila sa akin, sige lang. Pero, itong ibang mga ano nila, tsaka yung photographer, binabati ko si Vic, at saka si Roger, binabati ko sila. Iyan ang mga photographers doon sa Media Forum. Kaya, kumbaga, anuhin natin, sadyang napaka ng kuhan natin. Binabati ko nga pala si Julie at saka yung niya, yung mister niya. Ganon din si Roy Reid, binabati ko sila. Kaya, kumbaga sa bibira lang kami magkita-kita ng mga yan. Ngayon atin naman bigyan pansin itong mga kaibigan natin na nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayon. Minabati ko si Attorney Johnny Casil sa kanyang birthday. At saka ganun din itong iba natin mga kaibigan na may mga birthdays ngayong araw na ito. Kaya atin muna handugan ng isang awitin ng happy birthday si Attorney Casil. Yan din, paki-ano mo lang yung natin para medyo maanuhan naman ng kuha ng You can have all your riches. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Just a day, just another year, good in our eyes, you are the best. Gonna love you above the rest. Oh, oh. May the times always smile on you, may happiness always come your way. We're here to love you, we're here to celebrate your day. Oh yeah. We wish the best for what the best can be. All the birthday wish for you that all your dreams come true. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. The years may come and the years may go, but that won't change what we already know. You're such a great friend, and in our hearts your love will grow. Count on us when you're feeling down. In times of trouble, we will hold your hand. You're such a great friend, and we will love you till the end.
Yan, nahandugan na natin ng isang magandang awitin ang mayroong kaarawan ngayon na si Atty. Casel. Kaya itong bago natin ibaling dito sa ating kalusugan, yung mga tungkol sa mga herbs, ay meron ako nakalimutan pabatiin. Binabati ko nga pala si Atty. Tagley. Kaya ito ano na natin, babaling na natin yung ating ano dito sa kalusugan. Itong ano natin, dahil hindi ko na i-prepare kung ano ang mga benefits na makukuha natin dito sa dito sa mga herbs na ito. Pero itong mga herbs na ito, pwede pala pagsama-samahin at gawing tea. Pero maganda ito kasi mahusay ito sa ating katawan. Ang pagkakaano lang dito kasi isang natural sila na makakaano dito sa ating katawan na nakakatulong upang tayo ay maging malusog, maging matibay ang ating katawan. Itong mga herbs na ito, nandyan yung natin, yung turmeric, luyang dilaw kung tawagin. Yung ginger naman, yung talagang luya na ginagamit natin sa ating pagluto. Yun yung magandang ihalo sa mga, kung tayo ay magluluto ng escabeche, gagamitan din natin ng luya, di ba? Kaya, kumbaga sa masarap din yan. Ang turmeric naman, iba naman ang gamit. Nagagamit yan para mag-laga. Pero yung isang luya na ginagamit natin sa pagluto, maganda rin niya kasi pwede natin ilaga, pitpitin muna bago ilaga para yung katas ng kanyang kuhan, yung anghang, para maging salabat. Salabat ang tawag natin sa kanya. Pero ang turmeric, ganun din, pwede rin naman gawing salabat. Kaya, kumbaga sa may mga benefits na nito. Nakalimutan ko lang yung yung kuhan ng mga benefits nito. Hindi ko kasi memorize, kaya papangalanan ko lang itong pwedeng pagsama-samahin turmeric, yung ginger, turmeric, luyang dilaw, yung ginger ay yung luyang panghalo natin sa ating paggisa. Yung malunggay, magandang pagsama-samahin ito. Malunggay, yung sambong, pandan, at saka yung wheatgrass. Mayroon pang isa yung pandan, sambong, lagundi, at saka mayroon pang isa yung tanglad kung tawagin. Maganda ang tanglad kasi pang yan sa mga napapasma. Maglaga ka lang yan, medyo makakaginawa ka na sa iinumin mo yon na kumbaga sa pwede mo rin haluan ng konting sugar. Kung gusto mo naman na huwag mo nang lagyan ng konting sugar. Pero kung gusto mo na parang gagawin mong kape, okay rin yun. Kaya iyan yung ng gamit niyan. Iyan ang mga herbs na pwede pagsama-samahin para maging tea. Di ba yung mga Chinese, yan ang hilig nila, tea, at saka yung mga Japanese, tea talaga ang hilig nila. Tayo naman kape naman ang natin, pero mayroon din kape na nakakabuti sa katawan natin, mayroon din naman kape na nakakasama sa katawan natin. Kaya hindi natin pero mas mainam pa yung iinumin, lalong-lalo na raw yung medyo nagkakaroon ng stroke or mild stroke. Ang iinumin daw yung luya. Yung peto salabat. Salabat ang iinumin. O kaya yung turmeric na parang salabat din. Yun ang magandang inumin. Kaya
kumbaga sa nakakatulong yan na maginawahan tayo sa ating katawan. Nakakapag daw yun sa mga yung mga rheuma, arthritis, nakakatulong din daw yan. Ayon sa kasabihan nila. Pero ako gusto ko ring subukan yan kung talagang para masubukan ko na at mawitnessan ko talaga na tama yung sinasabi niya. Hindi ko pa masyadong masabi dahil sa hindi ko pa na susubukan. Pero karamihan naman yan nagsasabi na talaga mahusay daw sa ating katawan. Yung luya, yung turmeric or yung yung luya na ginagawa rin sa labak. At higit sa lahat yung malunggay. Kasi ang malunggay, nandyan lahat yung may na yan, may calcium, may protein, may vitamin C, kumpleto siya. Kaya kahit malunggay lang ang inumin mo medyo makakaano ka na, magiginawahan ka na. Hindi naman kinakailangan na yung mga gamot sa butika. Pero hindi ko naman sinasabi na huwag kayo uminom gamot sa butika kasi ang gamot sa butika, kinakailangan din yon kung kayo ay may mga operasyon. Kailangan talaga yan. Na kung baga sa may pang-maintain kayo. Kaya, huwag din natin iwawala yan. Pero kung yung mga natural lang na mga sakit-sakit, kinakailangan, yung, puro natural naman ang gawin mo. Kasi yung inumin mo, maglalaga ka lang naman, malunggay, nandiyan na lahat yung mo na sa katawan yung mga kailangan mo. May protein, may calcium, may vitamin C, at saka yung yung ibang sa katawan kailangan. May zinc, yung ibang mga na kailangan talaga sa katawan natin. Kaya kumbaga sa mahirap talaga yung puro doktor, bili-bili ng gamot. Ang mamahal ng gamot. Ngayon kung medyo nagtitipid ka, subukan mo muna yung mga dahon-dahon, mga herbs na mga dahon, yung mga yung mga paglaga-laga para naman makatulong din sa ating katawan. Bago kung naman at kailangan ng katawan mo, yung gamot sa butika, huwag mo ring iwawala. Kasi kung mayroon kang karamdaman na hindi gumagaling ng dahil sa mga herbs, iyon naman yung subukan mo. Pero pwede mo rin pagsamahin nyo, inom ka ng ganon, inom ka ng yung sa butika, inom ka rin ng herbs. Kasi mahirap din naman puro sa butika rin na gamot. Kasi lalo ka naman nangihina niyan. At yung iba mong mga yung iba mong mga parts ng katawan na walang karamdaman, na ng karamdaman. Kaya kumbaga sa mag-isip ka kasi yung naman, wala namang masama kung iinom ka ng herbs, hindi yung puro gamot butika. Kaya yun na ang may papayo ko sa inyo. At bukod doon, kinakailangan talaga ang kalinisan sa ating katawan, ang kalinisan sa loob ng bahay natin at saka sa labas ng bahay natin. Kasi kung inom ka nga inom ng gusto mo ng mga gamot, gusto mo magpagaling, at ubod naman ang dumi ang loob ng pamamahay mo at labas ng pamamahay mo, wala rin mangyayari kasi nandiyan lahat yung mga bakterya. Na ka ng bakterya, sa halip na gagaling ka, hindi ka gagaling dahil sa ubod ng dumi yung pamamahay mo.
kinakailangan maglinis ka muna ng bahay mo bago ka mag-ano ng paglinis sa katawan mo, paglinis sa sarili mo, para maging malusog ang ating katawan. Dahil sino ba naman ang ayaw sa kalusugan? Di ba lahat naman tayo ay gusto maging malusog ang katawan natin? Dahil kung tayo ay may karamdaman, nakakairita, masakit sa ulo, at saka mainitin ang ulo mo, parang parati kang na high blood. So, kinakailangan pagaling ka o magpagaling or maging malusog ang katawan mo. Kinakailangan talaga yung nasa maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Kasi kung hindi naman, kung wala naman sa ayos at saka wardik-wardik yung ano mo, pati sa katawan mo wardik-wardik at saka yung damit mo, ubod na ng tagal, ilang beses mo na naisuot Nandiyan yung mga ano na kumakapit yung ano ng pawis. Nandiyan yung mga bakterya. Kaya medyo bigyan natin ng pansin pagiging malusog, para malinis sa katawan, malinis ang ating pananamit. Huwag yung okay lang naman yung damit kahit 2 beses mo isuot. Pero pagkaranya kasi napagpawisan ka na obligado na labhan mo na para maging malinis ulit. Kasi yung iba hanggat hindi nalilimahid sa dumi ang damit, hindi talaga alisin sa katawan. Pero kapag nalimahid na ng todo-todo at nagmukha ng basahan ang damit, saka palang huhubarin. Paano naman bubula ang sabon dyan? Kahit ilang bisis mo ibabad dyan. Kasi sobra na ang dumi. Lalong-lalo na yung iba, mahilig sa mga maong. Ang maong napakahirap laban. Ibabad mo man yan ang ibabad, nandun pa rin yung dumi. Kinakailangan, huwag mo naman masyadong kargahan ng dumi yung yung damit mo. Ilagay mo rin sa lugar. Kasi pag sobra ng dumi ang mga damit, hindi na bumubula ang sabon. Kinakailangan, bandawan mo ng bandawan, sabunan mo ang damit, bago mo ibabad. Sabunan mo, bandawan mo, saka mo ibabad. Para mabawasan naman ang dumi. Yun ang upang maging malinis. Kasi kung diretso mo sa sabunan at ubod ng dumi, walang kakwinta-kwinta na nakakapit pa rin doon yung mga dumi sa mga damit. So, yun na ang aking masasabi sa pagiging lalo na yung mga sobrang conscious sa kanilang kalusugan. Sa susunod na programa ay yung mga benefits, kung ano na mga benepisyo na maaaring makuha natin doon sa mga binanggit ko na mga herbs, na mga halamang gamot kung tawagin. At kasi masyadong napakaano talaga. Kung dahil ako, nasubukan ko na mag-inom-inom niyan yung mga gamot na yung tanglad, nasubukan ko yan. Yun lang. Yung iba, hindi ko pa yan nasusubukan. Yung oregano nga pala, kasama rin dyan. Yung oregano, maganda rin na sa katawan. Iyon ang mga nasubukan ko pa lang na mga gamot. Kaya, natin sa susunod, kita-kita naman ulit tayo sa November 7. Kasi itong darating na Lunes, alam nyo naman, holiday, siyempre very busy, nandun sa sementeryo, maglilinis. Kasi kinabukasan na naman, pistang patay. So kaya ayun ang balik ko dito ay November 7.
Yun ang ano, kaya sa susunod na ano, medyo ano natin. Bueno, tapos na tayo dito sa ating kalusugan, gumawi naman tayo dito sa itong mga balita. Sadyang nakakamirim-marim na yung mga balitang naririnig ko sa radyo, sa TV, na kung bakit pinipilit ng ating Presidente Duterte na maging malinis, maging maayos ang ating bansa. Pero pinipilit naman itong mga tao na maging karumal-dumal. Lalong-lalo na yung ginagawa nilang krimen, nagiging karumal-dumal. Ultimong bata, pinapatulan, pinapatay. Bukod sa nire-rape, bata, ayon sa report kanina na akin narinig, 7 years old na batang babae, nirape, pagkatapos pinatay pa. Maganda ba naman yun? Sa isang ano naman na narinig ko na balita, talagang mas higit na nakakakilabot naman yun. Talagang maninindig ang balahibo mo sa maririnig mo na balita. Doon sa Surigao del Sur, yung magkapatid, siguro ko dalawa lang silang sa bahay, magkapatid, babae at lalaki. Ito namang lalaki, siguro ko nakadrugs. Walang kamalay-malay yung kapatid niyang babae na nag-iisip pala ng masama yung kapatid niyang lalaki. Biro mo, kapatid niyang babae, ni-rape. Siya ang sumira ng kinabukasan ng kanyang kapatid. Nakakaano yun eh. Talaga parang hindi na maganda ata pakinggan yung gano'n. Kapatid pero sa bagay, hindi rin natin maano eh. Dahil yung ama, nire-rip, binubuntis pa yung anak na babae. Nakakaano yun eh. Kahit ano yung noon nakarinig din akong balita, mag-first cousin, nagpangasawahan sila. Talagang hindi na maganda yung panahon natin ngayon, nakakarimarim na eh. Biro mo, kawawang kapatid niya talagang hindi maintindihan kung ano ang gagawin. Kapatid mismo niya lalaki na nag-rape sa kanya. Biro mo, hindi talaga maganda pakinggan. Sa halip na siya ang mag-care sa kapatid niya, kung mamaya mayroong ibang may lalaki na maggagawa ng hindi maganda sa kapatid niya, siya ang magtatanggol. Pero anong ginawa niya? Siya ang sumira doon sa kinabukasan ng kapatid niya. Hindi ko nagugustuhan yung ganong sitwasyon ng ng panahon natin. Pilit na nililinis yung at mayroon man lang kung matapos na ang term ng ating Pangulo, ay may naiwan siyang legacy. Yung naging naisaayos mo niya ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Pero hindi eh. Kumbaga sa parang oo nga, nandoon pabawas, maraming namamatay. Marami na naman ang gumagawa ng karumal-dumal. Iyan ang ating ngayon, pag-isipan kung bakit nangyayari yung ganyang sitwasyon. Hindi talaga maganda. Pinipilit naman yung kahirapan na mairaos ang kahirapan. Pinipilit din ng mga tao na doon sila nakalublob sa kahirapan. Nagaano pa rin sila ng mga drugs. Yung iba naman, gusto naman yumaman, instant yaman naman. Paano kaya yun? Hindi yata maganda yung kuwan na yun. Kaya, kumbaga sa medyo ngayon at malapit ang Undas, malapit na ang Pasko, hindi ba nag-ano-ano na naman tayo ng bagyo? Tingnan nyo. Alam ko, marami naghihirap ngayon dahil sa nagdaang bagyo. Dalawang bagyo ang si Karen at saka si Lavin.
Pero mo, hindi pa nga nakakaraos yun na doon sa Bagyo na Karen eh. Dumating naman ngayon si Lawin. Kaya maano ka talaga doon sa pangyayaring nagaganap. Ito kasi malapit na magtapos ang taon. Unti-unti na naman tayo pinaparusahan ng Diyos. Unti-unti na naman binabawasan ang tao. Marami nagkakamatay, marami rin naman ang pumapalit. Diyos ko, mabuti naman kung ang ano natin, yung inaano na lilinis, pagbabawas ng tao, ay ang pumapalit ay matitino. Pero ang nangyayari ko, konti lang ang matino. Ang karamihan naman ay puro naman mga masasama. So, paano naman yun? Hindi tayo masyadong kuwan dito sa ating sa nangyayari. At saka ito pa, alam ko kung mapanood man ako o makita man ako ni Agot Isidro, ang may papayo ko lang sa iyo, Agot, dahil alam ko kilala mo ako, dahil magkababayan tayo. Kilala mo ang pamilya namin, kilala mo rin ang pamilya ng aking tiyahin. Magkakapit bahay tayo doon sa isang lugar. Kaya, hindi ko na lang babanggitin. Pero, hindi ka dapat magsalita ng hindi maganda sa ating Pangulo. Sana'y tinahimik mo na lang. Dahil nakakahiya yung ang babait ng mga magulang mo, ang babait ng mga kapatid mo, nagsasalita ka ng hindi maganda. Huwag mo namang na artista ka. Naging artista ka lang, ganyan na ang ugali mo, nagbago na ugali mo. Alam ko mabait ka, pero huwag mong sirain ang pagkatao mo, ang pamilya mo nang dahil lang sa pag-ano mo kay Pangulong Duterte. Hindi maganda pakinggan yung psychopath na sinasabi mo. Pagsasalitaan mo isang presidente, ama ng ating bansa, pagsasalita ka ng hindi maganda. Kanang walang paggalang at respeto yan. Ibalik mo ang dating ang dating paggalang at respeto mo sa kapwa, lalong-lalo na sa nakatatanda. Hindi magandang yun eh. Kilala mo ako, alam ko. Dahil ang kapatid mo, isang teacher doon sa lugar natin. Napakabait, kilalang-kilala rin ako, kilalang-kilala ang parents ko. Ang laki ng paggalang at respeto nyo sa parents ko. Pero nagtaka nga lang ako, nagulat ako nung narinig ko sa news or narinig ko sa radio na gano'n ang sinabi mo, ginawa mo kay Pangulong Duterte. Tumahimik ka na lang, huwag ka na magsalita ng Iyon lang ang may papayo ko sa iyo. Kasi mababait ang magulang mo. Ang papa ko at saka yung papa mo ay mag-kumpari. Hindi ko lang alam kung mayroong inanak sa binyag o inanak sa kasal sa mga kapatid mo. Ang pagkakalam ko, inanak niya sa kasal yung isang kapatid mo. Kaya medyo baguhin mo yung, ibalik mo ang dating ugali mo na mapagpakumbaba, malumanay magsalita, mabait. Ngayon, nanibago ako sa iyo eh. Huwag mong baguhin ang ugali mo. Dahil ang pag-artist ay hindi habang panahon yan. Baka mamaya, umangat ka, kumbaga sa paglipad, nakalipad ka ng mataas. Ang baka mamaya mangyari ay bigla kang bubulusok, hindi ka na makalilipad ng mataas. Napaka talaga ng mo. Kasi
wag mong pilitin yakapin ang hindi po mo pa dapat mayakap. Wag mong pilitin abutin ang hindi mo pa kayang abutin. Kaya maging ano ka. Iyon lang ang payo ko. Ngayon kung gusto mo akong tawagan, mag-usap tayo. Narito ang aking number. 0929-702-2250. Tawagan mo ako para mag-usap tayo. Dahil gusto ko mag-usap tayo talaga. Ako'y natutuwa at ikaw ay naging artista, pero huwag mong baguhin ang ugali mo. Dahil sabihin ko sa iyo, ang mapagmataas ay ibinababa ng Diyos yan. Ang mapagpakumbaba, yun ang itinataas ng Diyos. Huwag kang maging mapagmataas. Nakakaano yung salita mo. Ikaw lang ang nagsalita ng ganyan sa lahat ng mga artista. Huwag mong sabihin na mayroon ka nang pinagmamalaki. Kahit mayroon ka may pagmalaki o wala, huwag kang magsalita ng ganun. Kasi parang nakakahiya. Sasalita ka ng ganun. Hindi ka naman masyadong kilala. Nakilala ka lang dahil sa pagiging artista mo. Kaya medyo bawas-bawasan mo yung pagsasalita mo na hindi maganda. Iyon ang may papayo ko sa iyo. Maging maano ka lang dahil sa okay naman ang ano ng kuhan natin. Alam ko kahit mag-ano tayo ng pag-uusap, iyon ang may papayo ko sa iyo. Bagamat mas matanda ka sa akin, mas bata ako sa iyo. Pero maipapayo ko sa iyo yung ganong ano, dahil sa ako naman ay nakakaintindi ng spiritual. Spiritual kung tawagin, kaya maging mahinahong ka na. Nakakaano yung mga salita na ganyan. Iyon ang masasatawagan mo na lang ako kung nagtataka ka kung sino ako para malaman mo at makilala mo ako. Pero alam ko, kilala mo ako, baka nakakalimutan mo lang ang pangalan ko. Doon sa Samar, magkakapit-bahay tayo sa Bagakay. Kaya, iyon lang ang maisasabi ko sa iyo. Tawagan mo ako pag may panahon ka. At ano natin, umano naman tayo dito sa ibang balita. Ang ibang balita itong nangyari doon sa ano, nung Huwebes din yun nangyari sa yung American Embassy. Yung rally doon na nauwi sa sakitan. Ako nagtaka ako nung narinig ko na ang mga kapulisan ay nanakit sa mga rallyista. Nandoon na ako, medyo napuno na rin siguro sila, pero hindi dapat. Huwag ganon. Kasi ang laki ng ano sa inyo ng ating Pangulo Pag ang tiwala niya sa inyo At siniseminar naman kayo, bago kayo isabak sa mga ganyan. Nagsiseminar muna kayo. Pero bakit magkaganon? Itong mga ating kapulisan. Pero hindi rin natin masisisi dahil alam ko, parehas lang yan sila may mga kasalanan. Kasi itong mga rallyista naman, habang pinagpapasensyahan, lalo namang umaabuso. Pero yung pangyayari na sinasabi na nag-atrasabante doon sa sasakyan nila, inatrasahan, inabantihan yung mga rallyista, hindi maganda. Kaya mabuti nga, nagkasusugatan lang, walang may namatay. Paano kung may namatay? Isa rin kayong mga magulang, mga kapulisan. Kung halimbawa anak ninyo yung nandoon sa rally, at ninatrasan ninyo, sinagasaan ninyo, at namatay, ano naman ang nasa damdamin ninyo? Ganon din ang mga magulang ng mga rallyista na yan.
Kung may namatay doon sa anak nila, masakit din yun na mamamatay ng ganun-ganun lang, wala namang karamdaman. Kaya mahirap mag-ano sa ganung sitwasyon. O ngayon din, nagkaroon tuloy kayo ng problema. Pati nakatataas sa inyo, nagkaroon din ng problema dahil nag-init din ang ulo Dapat tinawag na lang at tinano yung mga pulis, i-meeting para hindi na mag-ano. Itong mga rallies na naman, ang aking masasabi, wag naman kayong abuso. Dahil pinagpapasensyahan kayo, maging mahinahon din kayo. Ang hindi rin maganda yung pag-ano ninyo ng mga pintura kung ano-ano mga inaano ninyo. Bakit yung kamakailan may mga nagrally, mababait naman sila. Pero bakit kayo, ibang grupo ata kayo, naging maano na kayo, naging maano sa paglaban sa mga pulis. Hindi kayo masaway. Kaya sa susunod na pag-ano ninyo ay magpasaway naman kayo. Kawawa rin naman ang ating mga kapulisan. Siyempre tao din lang yun, nag-iinit din ang ulo niyan pag sumusobra na. Yun ang ano ko dahil sa iba ang sitwasyon ng panahon ngayon, mainitin ang mga ulo ng mga tao. Kaya sa susunod na aking programa, November 7 ang balik ko. Dahil ang iano naman natin yung ang gamit nitong mga herbs at saka yung tungkol sa mga ilalagay natin na mga matamis diyan sa sa kuwan natin sa mga kape or ano yung ilalagay na sugar. Coconut sugar, okay yan. Merong isang sugar na talagang healthy sugar yun. Maganda rin yun yung ano. Yung coconut sugar, healthy rin yun. Iyon ang ano natin. Yun, sa susunod na programa, sa ganito ring oras, araw ng Lunes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ay si Yuli Tibis, nagsasabing mabalos. Now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm
telling